Kasi po, alam nyo naman, no? Si Michael Rama, dismissed na mayor. Tala nagkagulo po sa Cebu City. Nagkagulo. Ayan, sabi ko sa inyo, gulo to eh. Samantala, nagkagulo po sa Cebu City. Bakit daw po, mga bossing? Yung kampo ni Michael Rama. Alam niyo po si sabi ni Melsa. Baka kayo nag-i-imagination na madami pa kayo. Imagination yung bangags. Hindi, kitang-kita namin, 17 lang. Ikaw, tinapa ka. Hindi ka man lang pumunta. Idol na idol mo, si dating Pangulong Duterte. Napaus na, nanghina na. Hindi na makapagsalita ng maayos. Kakaimbita sa inyo. Tapos ikaw, hindi ka pumunta doon. Hindi ka dumagdag doon sa 17. Wala, mahina pala. Tapos ikaw nandito ka sa live ko. Magtatampo sa iyo si Duterte niyan. Melvin, ano ba yan? Salinelas? Padaliin natin. Melv, Sinyelas o Chinelas. Sasabihin sa iyo ni Duterte. Ikaw naglibot ako sa buong Pilipinas para kumbinsihin kayo, no? Na pumunta doon sa Mimol Mawe. Tapos hindi kayo pumupunta. 17 lang yung pumunta. Tapos ayan nandiyan ka, nanonood ka sa live ni Mark Ramos. Nakakapagtampo kayo. Ganyan sasabihin sa iyo. Mga DDS, taas ang kamay. Ilang kayo dyan? 148 tapos 1,500 yung supporter ni Pangulong Marcos. Bakit mas madaming pumupunta dito kesa doon sa inyong Mimol Mawer? People Power Overpass Edition, sabi ni Ristler. Nagkwentuhan lang sila doon. Anyway, mga bossing, dito na tayo. City Hall matapos si Rama, align to sa mga Duterte, mga bossing. Magpilit na pumasok ang kampo ni suspended Mayor Michael Rama. Giit nila, pwede na silang magbalik trabaho dahil tapos na raw ang 6 na buwang suspension. At tapos na daw po kasi yung 6 na buwang suspension, mga kababayan. Kasi 'di ba, nagkaroon niya ng preventive suspension nung una, mga bossing, dahil kumbaga merong mga kasong isinampa. So ang mangyayari, mga kababayan, para hindi niya pinakamagandang word doon? Para hindi niya yung tawag dito, nakalimutan ko pinakamagandang word para hindi siya yung mismong kumilos o mautusan niya, etc. Yung mga tao, ganito, para maging pabor sa kanya, preventive suspension muna. Sagedli ka muna. Ngunit subalit datapwat, mga kababayan, yan, sabi ni Jordan G, para hindi niya manipula yung pagtakbo ng kaso. Di ba? Ang tanong, yung 6 na buwang preventive suspension, yun na lang ba yun? Or baka kaya hindi pa din siya pwedeng bumalik doon sa kanyang opisina, baka dahil dito, mga kababayan. Ayan, sabi dito, mga bossing, nasan ba yun? Wherefore, this office find Michael L. Rama guilty of nepotism and grave misconduct and hereby dismissal from the service. Ayan di ba? Iniisip ko nga kanina, baka yung preventive suspension is until further notice, no? May dismissal po kaya, mga kababayan. Dismiss. So, ibig sabihin, mag-aapila na lang ho sila kung saan sila mag-aapila, mga bossing. Diba? Tuloy natin yung nagbabalita. Pasugod pa sila. Hindi naman nakapasok din yata. Asan ba yun? Michael Rama, ito. Cebu City. Andre, pagkatapos nga ng gulo dito sa Cebu City Hall kahapon, ay nakaposisyon pa rin hanggang ngayon dito ang mga pulis para magbantay sa seguridad at kaayusan sa lugar. At wala pa din, hindi pa din nakapasok, 'di ba? Kapag ka nang gulo pa din sila diyan, pwede silang kasuhan ng Vice Mayor. Posible sa Lunes ay dumating yung kampo ni Mayor Michael Rama, pero pagtitiyak ng PNP ay paiiralin pa rin nila ang maximum tolerance.
Siyempre ito mga bossing, susunod lang ho naman 'to, 'di ba? Sa utos ng ng ombudsman, susunod lang sa utos ng Korte Suprema. Oh, hihintay sila ng panibagong sagot. Eh sasabihin lang naman diyan, eh dismiss pa din 'yan eh. Yan ang tensyonadong eksena sa Cebu City Hall para matapos magpilit ang kampo ni Mayor Michael Rama na bumalik sa City Hall sa kabila ng dismissal. Mahilig sila sa pwersahan, ano? Mahilig sila doon sa pilitan. Oh. Kagaya na lang yung mimulmawer nila. Alam nyo kung madami yan mga bossing. Nagtuloy-tuloy ho yan. Doon sa Mendiola. Kaso mga kababayan, 17 pupunta ka Mendiola. Aagawan mo ng kapangyarihan. Baka kutusan lang kayo ng tambay doon. Hoy, magsialis nga kayo dito. Matutulog na kami. Oh, nag-iingay pa kayo dyan. Sa hatol ng ombudsman dahil sa nepotismo at grave misconduct. Depensa ng kampo na alkalde, hindi pa naman final executory ang desisyon ng ombudsman. May TRO rin daw silang hawak mula sa Supreme Court. Bago ang dismissal, una nang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Rama. Kasama niyang sinuspindi sina Cebu City Administrator Attorney Colin Russell at ilan pang opisyal ng City Hall dahil sa hindi pagpapasahod sa ilang empleyado sa Grabe ano, hindi pagpapasahod sa ilang empleyado. Na alam ko na tawag dito, na interview yung mga empleyado na yun. Sabi nila, alam mo hindi na namin iniaasahan na ganito o magiging pabor sa amin yung magiging desisyon. Bakit daw? Eh kasi tagal-tagal na daw no. Yung dating Pangulong Duterte pa, kumbaga wala lang olats. O eto ngayon, di ba? Yung maliliit na tao, mga bossing, eh, nagkakaroon ho ng boses, nagkakaroon ng laban. Sabi ni Edel Toto Balduesa, is that preventive suspension only or permanent dismissal already? Nakalagay dito, dismissal. Ayan dismissal from the service. Kaya nga, ang sabi nung kampo, nung nakaupo ngayon, 10 buwan. Sa gitna ng gulo, inaresto si Attorney Russell dahil sa kasong usurpation of authority at resistance and disobedience to a person in authority. Nakapagpiyansa na si Russell kaninang umaga. Gate ni Russell, dahil tapos na ang kanilang 6 na buwang suspensyon, maituturing na abandonment at negligence of duty kung hindi sila babalik sa trabaho. Hindi pa dismiss nga kayo October 2 nang ilabas ng ombudsman ang hatol ng dismissal from service laban kay Rama. October 9, pumalit. Ito po yung dismissal na sinasabi. Papakita ko ulit mga kababayan. Ayan, dismissal from the service which shall carry with it cancellation of eligibility for future and retirement benefits except for accrued leave credits and perpetual disqualification for re-employment in the government service. Tuloy. Saan na yun? Tanong pa bilang mayor si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Yung sagot ng Vice Mayor. Assume his office and shall continue until final judgment na dismissed siya. And unless we get another decision coming from the ombudsman or the regular courts or the DLG, then that's the only time we will act accordingly. But as of now, there is nothing. So everything that we are doing is all legal. Totoo naman po mga kababayan. Kumbaga, sige, hintay kami nung magiging panibagong desisyon. No, hintay kami nung panibagong magiging desisyon. Pagka nag-decide na balik sila, di labas kami dito, pasok sila. Pero yung mga sapilitang pagpasok, bakit ganyan yung mga DDS, Sapilitang pagpasok, sapilitang pagpapababa kay PBBM, yung mga paninira. Sabi ni Adel Dicang Telino, grabe naman, hindi pinapasahod. That's cruel. Mga kababayan, andyan po si Madam Ellie, nanonood po. Sabi, Daddy Mark! Ayan. Pakisuportahan nyo po yung channel na yan. Kapag gusto nyo nung malaliman na explanation at talagang yung magandang pag-uusapan diyan po sa channel ni Madam Ellie, mga bossing. Uwi na ako, di na ako galit.
Siguro mga Marso, nandiyan kami, no? Nakakapagod kasi bumiyahe. Biruin mo, from here, papunta ng Pilipinas, gugugol ka ng 24 oras para lang doon sa biyahe. Anyway, mga boss, chief, amo, sir, 45 minutos na din po tayo na magkakasama at nagtatalakayan dito. Doon po sa mga kapapasok lang ho, pwede nyo naman pong panoorin na replay. Kasi araw po ng linggo ngayon, gumising ako ng alas 4 ng madaling araw, no? Tapos tumakbo na ako sa treadmill. Pagkatapos nag-breakfast na ako. Tapos ngayon, pagkatapos ng vlog, yan, magsisimba naman po ako. So mga boss, chief, amo, sir, Madam Ellie, no, Just Ride, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.